Mapapansin natin yan sa lahat ng relihiyon na ating makikilala at matatagpuan ay meron silang kani-kaniyang mga tagapangaral. Mga nagtuturo sa bawat relihiyon at minsan pa nga ay nagkakaroon ng mga discussion, talakayan upang patunayan lamang kung sino ang tunay na Diyos at tunay na relihiyon. Ang kahalagahan na alam natin ang katotohanan ay tayo rin po ang makikinabang sapagkat kung ang sinasamba natin ay siyang tunay na Diyos na lumikha sa atin, tayo po ay nakatatanaw ng utang na loob sa Kanya. Kaya paano natin siya makikilala? Paano natin malalaman na siya nga ang tunay na Diyos? Ang katotohanan po, ang pagpapadala ng Diyos ng katotohanan sa mga tao ay sa pamamagitan ng Kanyang ipinapadala na mga sugo. Mula pa po nung unang panahon ay meron na siyang mga isinusugo. Gaya halimbawa na lamang ni Abraham. Si Abraham nang isugo ng Diyos ay meron siyang mensahe na ibinigay. Kaya merong tinatawag na suhop o the scroll or binalumbong aklat. Yung pong binalumbong aklat na yan ay diyan nakalagay o nakasulat ang mga mensahe na naibigay niya kay Propeta Abraham. Kaya si Propeta Abraham sa panahon niya, siya po ang nagtuturo sa mga tao kung sino ang Diyos at kung paano sambahin ang Diyos, maging ang way of life. Ganon din po ang ginawa kay Propeta Moses sapagkat siya ay mayroon ding sariling kapahayagan na sa panahon na yan ay wala na ang Propeta Abraham. Kaya mayroong panibagong kapahayagan. So, ibig lang sabihin, kapag nawala ang sugo, nawawala ang kapahayagan, at muli ay meron na namang lalabas na sugo, at magbibigay na naman ang Diyos ng kapahayagan. At papansinin din natin na ito po ay meron pong pagkakasunod-sunod sa kanilang pamilya o sa lahi ni Propeta Abraham. Lahat po ng mga sugo na itong babanggitin ko sa inyo ay galing po ito sa lahi ni Propeta Abraham hanggang sa Propeta Muhammad. So pagkatapos po na si Moses ay nawala at nawala rin ang kanyang mga kapahayagan, lumabas din po si David bilang bilang propeta at meron siyang dalang kapahayagan na ibinigay ang Diyos. Tinawag po itong sabur o mga awit. Sa English ay the psalm. At pagkatapos nito ay dumating na po ang Propeta Jesus o Isa na ang kanyang dalang kapahayagan ay Ebanghelyo or the Gospel. Sa Arabic ay tinatawag po itong Injil. Ibig sabihin, ang mga sugo, ang mga propeta ay nawawala rin, namamatay at nawawala rin ang mga revelasyon. Kaya nang mawala ang hanggang ngayon ay walang maipalabas na Ebanghelyo, wala na si Jesus, nawala rin yung Ebanghelyo, ay inilabas din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po ang huling isinusugo ng ating tagapaglikha na maggagabay po sa atin. Kaya meron din siyang mensahe na natanggap. Ito po ang Quran at ito po ay nanggaling sa gitnang silangan kaya ang kanyang wika ay Arabic. Isa pa sa patunay na ang mga sugo ay totoong galing sa Diyos ay meron po silang katangian na sila ay propeta. Propeta para lalo natin silang paniwalaan na sila nga ay ipinadala ng ating Diyos. Kaya pwede nating makilala ang totoong sugo sapagkat siya ay propeta. Hindi po madali na gayahin
ang pagiging isang propeta. Subalit, ang salitang sugo ay pwedeng ikapit. Pwede mong angkinin, sabihin na sugo ka ng Diyos kahit walang iniutos sa iyo. Dahil ang tao, hindi niya alam yan. Hindi alam ng mga tao na ang mga sugo ay meron palang revelasyon. Kaya nga siya inutusan, sinugo, ay may revelasyon. Ngayon, kung wala ka naman revelasyon, ang tawag sa iyo ay propeta. Kung halimbawa na yung vision, meron kang vision na nakikita mo yung mga bagay na darating, ipinapakita sa iyo ng Creator, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagpapatunay na ikaw ay isang propeta. At ang gawain mo naman ay magbigay ng mga bagay na darating at i-follow up mo yung mensahe na ibinigay sa isang sugo na bago ka dumating. At kung halimbawa wala ng mensahe, wala din ng mensahe, ikaw ay propeta, so gagawin ka ng Diyos na isang sugo. Bibigyan ka ng mensahe sapagkat yung mga tao na pagsusuguan sa iyo ay wala nang makikita o masasaksihan na mga salita ng Diyos. Kaya gagawin ng Diyos, gagawin kanyang sugo at gagawin kanyang propeta. Sugo ka, may mensahe ka. Kaya bibigay sa iyo ng Allah ang mensahe para ikaw ay paniwalaan ng tao. Kaya isang bagay po na nabago sa isipan ko nung ako po ay dating Kristiyano ay ang pagkakaalam na ang salita ng Diyos ay nakalihim sa hiwaga. So hindi po totoo na ang Diyos po ay ililihim niya ang kanyang mga salita dahil meron po siyang dahilan kung bakit niya nilikha ang tao. Sinabi niya na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko lamang ang mga jin, mga engkanto at ang mga tao para sambahin ako. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga sugo ay ituturo naman niya kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos, kung ano ang binibigay niya sa mga ginagawa niyang mga sugo, sapagkat hindi lang naman siya ngayon nagsugo, hindi lang sa panahon ni Jesus Christ, hindi lang sa panahon halimbawa ni Moses. Talagang ito ay gawain na ginagawa ng Diyos sapagkat alam niya na ang tao ay naliligaw. So, pag naliligaw na ang tao, ay meron siyang inihahandang sugo na isang propeta at pag sugo, merong kautusan. Merong iniutos ang Diyos sa kanya na gagawin niya. Kaya meron siyang mensahe na natatanggap mula sa Diyos na nagsusugo sa kanya. Yan ang malaking kaalaman ay hindi alam ng marami. At maging ako sa unang panahon nang ako po ay Kristiyano ay hindi ko rin alam na ang sugo pala ay inuutosan at may dalang mensahe. Hindi katulad ng halimbawa at may magpapakilalang sugo. Katulad ng napanood ko, tinanong siya, kayo po ba'y sugo ng Diyos? Sabi niya, oo, pero wala naman ako nakita na ipinakita siya at binasa na sinasabing siya ay isinusugo ng Diyos. Pero bakit niya nasabing siya ay sugo ng Diyos? Dahil matalino siya, wala siyang binabasa, lahat ng kanyang mga sinasagot, nababasa sa Biblia nang wala siyang kodiko. So, ibig sabihin, sugo na raw siya ng Diyos. So, para sa atin, kung talagang makatotohanan ng pagsisiyasat, hindi siya kinausap ng Diyos. So, wala siyang ebidensya. Wala siyang ebidensya na isinugo siya ng Diyos. Ganun lang yun, kasimple. Maaring sinasabi niya na matalino siya, alam niya lahat yung talata sa Biblia, na ipapaliwanag niya ito, alam niya kung saan babasahin, at lahat ng katanungan ay nasasagot niya. Subalit, pagdating doon sa hinahanapan natin ng pangungusap ng Diyos na kung siya ay isinugo, ay wala siyang maipakita, wala siyang mailabas.
Kaya para sa akin ay mas gusto ko yung nagsasabi siya na ako'y isinugo ng Diyos pero nandyan yung kautusan. Kaya ang Propeta Muhammad ay tinanggap ko ng buong buo sa paniniwala na siya ay inutusan. Inutusan siya ng tagapaglikha at kinakausap siya sa loob ng 23 taon. Kaya meron pang mga ebidensya, meron siya mga kasamahan, mayroon mga pangyayari, kasaysayan na nangyari sa gitnang silangan. So alhamdulillah, nandyan yung patotoo. Samantalang dito sa Pilipinas, lahat ng lumabas dito na relihiyon, nagke-claim na sila ay sugo ng Diyos, pero nagliwanag din sa akin ng katotohanan na walang po pwedeng lumabas na sugong Pilipino. Dahil lahat ng mga sugo ay galing sa lahi ni Propeta Abraham. Dahil sa pangako ng Diyos kay Propeta Abraham na mababasa sa maraming mga kasulatan na sabi ng Diyos kay Abraham, ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Kaya nung hinanap ko ang lahi ni Propeta Abraham, nandyan din sa gitnang silangan, sila po ang Propeta Muhammad na isang Arabo, ang lahi ni Propeta Abraham. Kaya yung Diyos ni Abraham at Diyos ng Propeta Muhammad ay iisa. Iisa lang sila na ang sabi ng Diyos, ako magiging Diyos ninyo habang panahon. Kaya yung pagsamba na ginagawa ni Propeta Abraham sa Diyos noong unang panahon niya, ay ganun din ang ginagawa ng Propeta Muhammad. Nagsusujud. At iyan ay mayroon kayong mababasa dyan sa inyong mga kasulatan na sa panahon niya ay ang mga tao kung sumamba sa Diyos ay nagpapatira pa. So alhamdulillah, isa yan sa paraan ng pagkilala sa tunay na Diyos. So nasaan yung gumagawa ng tunay na pagsamba sa Diyos? Nasa Islam. Nasaan yung sugo na magtuturo at magpapakilala sa tunay na Diyos? Nasa Islam na naman. So, kung hahanapin natin sa iba't ibang relihiyon at wala naman tayong nakita na nagpapakilala, ako'y sugo ng Diyos, may mensahe ang Diyos sa akin na siya ay sasambahin natin ng awitan, may abuluyan, may turo, may pangangaral. So, kapag merong mensahe siya na dala-dala na hindi yung aklat na kanyang binasa na nabibili niya bago siya nagturo, ay pwede natin siyang paniwalaan. Kasi bakit? Dahil yung mga kasulatan o mga pangungusap ng Diyos sa aklat ay mapapansin natin na mayroong mga salita dito na hindi kayang salitain ng isang sugo. Na ito ay galing sa Diyos lamang. Dahil yung Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat, alam niya lahat yung mga nauna. Alam niya ang mga nangyari ng nauna, alam niya ang mga darating. Kaya yung aklat na daladala ng isang sugo at isang propeta ay hindi kayang imbentohin ng isang sugo. Kung ikaw ay totoong sugo, Pilipino ka, isinugo ka ng Diyos, may patotoo ka mula sa Diyos na nagsugo sa iyo. At yung mga sasabihin mo ay hindi pangkaraniwang salita, kundi mayroong kang babanggitin ng mga nangyari noon sa panahon, halimbawa ni Abraham, panahon ni Ismael, panahon ni Isaac, panahon ni David, panahon ni Moses, na kung wala ka namang pinagkunan dahil sa panahon na ikaw ay sinusugo, wala na nga yung mensahe, wala na nga revelasyon, saan ka magbabasa? Anong kukunan mo? At bakit ka naman ipapadala ng Diyos? Andiyan pala yung mensahe. So, hindi ka na iutosan na ituro mo sa mga tao yan. Kasi siya na yung gagawa ng paraan na yan ay naipadala na. So, tatanggapin lang ng tatanggapin ng mga tao yan. Pero nawala nga eh. Ang tao po pwede nang magsabi sa kanya, wala namang mensahe eh. Sa panahon ko, wala nga eh. Nawawala nga eh. Tapos paparusahan mo ko. Hindi ko alam na pinagbabawal mo pala yan. Bawal palang sumamba sa Diyos-Diyosan. So, magpapadala po ang Diyos ng sugo. At ang sugo na ipapadala niya, uutusan niya, gaya ng kanyang sinasabi, walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut tagut. So, sabi ng Allah,
kapag siya ay katotohanan nagpapadala ng mga sugo, nagpapalabas siya sa bawat nasyon, ay ituturo ng mga sugo na sumamba lang sa Allah at umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So, totally, ang tao ay maiintindihan niya na ay bawal palang sumamba sa larawan, bawal sumamba sa rebulto, bawal sumamba sa araw, bawal sumamba sa buwan, sa mga bituin. So doon pa lang nalalaman ng mga tao. Dahil ang mga tao, mula pa noong unang panahon, kapag walang mensahe, walang revelasyon, gaya na nangyari kay Moses, kalalabas lang sa kamay ni Firaon na makatawid sila ng dagat, ay gumawa kagad sila ng mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng guyang ginto para sambahin, para maging Diyos nila. Dahil yan ang hinahanap ng tao. Ang tao ay gusto niya na may sambahin siya, meron siyang paglingkuran, meron siyang mahalin na magmamahal sa kanya. Natapot kung mali at ligaw, yun yung padadala ng Diyos ng mensahe. Kaya nga, igagabay ng sugo. At yung sugo ang magtuturo, ang katuruan galing naman sa Diyos. Hindi galing sa isang tagapangaral din. Hindi galing sa isang tagapagturo na halimbawa, inabutan mo ngayon, halimbawa, inabutan mo si Propeta Muhammad, pero bago dumating ang Propeta Muhammad, dumating si Jesus Christ, pero ang sinusunod mo, yung katuruan din ng mga dating naunang sugo. So, hindi ka na dapat magpakilalang sugo. Kasi kung ang susundin mo ay katuruan ng mga naunang sugo, katulad halimbawa ni Jesus Christ, ituturo mo yung mga sinabi ni Jesus Christ, katulad ka lang din kung ikaw sa ngayon, kung ikaw ay nagpapakilalang sugo, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, year 2025, at ikaw ay nakakita ng mababasa mo sa isang aklat, at pagkatapos doon sa aklat na nabasa mo, ngayon ka lilitaw at ngayon ka sabi mo ay mayroong hula sa iyo na ikaw ay sinusugo ng Diyos. Pero ang katuruan na itinuturo mo ay katuruan ng mga sumulat doon sa dala mong aklat. So, hindi ka dapat sugo. Pagka ganon, totally, hindi ka sugo. Dahil yung dinadala mo ay kautusan ng mga sugo na itinuturo nila. So, parang napakalayo mo ba? Dahil yung sumulat doon sa aklat na ginagamit mo ay itinuturo niya yung mga katuruan ng kinikilalang sugo. Na halimbawa, si Jesus. Si Jesus ay bago dumating ang Propeta Muhammad, nawala na si Jesus. So, nawala rin ang kanyang mensahe, nawala ang revelasyon. Kaya, nagpadala uli ang Allah sa huling sugo na ginawa niya ng propeta. Kaya makaparoon din na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng huling sugo at propeta dahil wala na yung mensahe, wala na yung revelasyon, wala rin si Jesus. Kami tayong mapag-aaralan tungkol dito sa mga kasulatan, sa mga pagsusugo ng Diyos, kung paano siya nagsusugo, at kung ano ang mga gawain ng propeta, anong gawain ng mga sugo. So, iyan ay makukuha natin lahat yan sa pamamagitan ng ating pag-aaral. So, makatuwid sa ating mga pag-aaral ay makikilala natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng tunay na sugo ng Diyos, tunay na revelasyon. So, dalawa lang ang dahilan para makilala natin ang ating tagapaglikha sa pamamagitan ng sugo at sa pamamagitan ng mensahe ng ating tagapaglikha. Isang magandang araw po sa inyong lahat para sa aking mga kapatid na Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.